Si Tobias Harris ay naitama ang 3-pointer sa overtime na siyang naglagay para sa Philadelphia 76ers sa maayos na sitwasyon. At itong si Joel Embiid ay nagkaroon rin ng 28 points, 11 rebounds at 4 assists na kung saan ang Sixers ay napa-extend nga nila ang kanilang winning streak sa season patungo sa 5 laban kasama ang 104-101 na pagkapanalo over sa nahihirapang Toronto Raptors. Si Harris ay ang isa sa nagligtas sa Sixers mga kaibigan sa loob ng 2.12 minutes left sa overtime at nakapagtapos kasama ang 21 points. Nagawa nga niya ang 5 3-pointers mula sa kanyang 7 3-point attempts. Si Harris ay nagkaroon uli ng another 3-pointer ngunit tinawag nga ito, ngunit binawi nga ito sa overtime matapos nga nilang nireview ang play. Ang isang screen na ginawa nitong ni PJ Tucker ay ang naging dahilan mga kaibigan para ma-erase ang basket na ito. Si James Harden ay dumagdag rin ng 14 points para sa Philadelphia at naipanalo na nga ng team na ito ang first 5 games mga kaibigan mula sa kanilang 7-game homestand. Ito na ang pinakamataas sa Sixers sa seasong ito. Ang 76ers ay naipanalo pa rin ang laban sa kabila sa stellar performance mula sa Toronto All-Star forward na si Pascal Siakam na kung saan ang kanyang 38 points performance ay ang naging highest point total na napahintulutan mula sa Sixers sa seasong ito. Dumagdag rin itong si Siakam ng 15 rebounds, 6 assists at nagkaroon ng strong defense down the stretch sa losing effort na ito. Ang Raptors ay ginamit ang 9-1 run na kung saan nagsimula ito sa late sa 3rd quarter hanggang sa panimula sa 4th quarter nang sa gayon ay ma-erase nga nila ang napakalaking kalamangan ng Philadelphia. Itong si Siakam ay na-fueled ang Toronto's comeback mga kaibigan at umiscore ng 10 points mula sa 19 points total sa Toronto during sa run na ito. Ito na ang pang-anim na magkasunod na talo para sa nahihirapang Raptors at nahulog na nga ang team sa ngayon sa 13-18 win-loss record. Ang Toronto ay nakapag-shoot ng 42% mula sa field na mayroong 11 out of 40 mula sa 3-point range. Maliban sa 38 points na nakuha nitong ni Siakam, wala ng Toronto players mga kaibigan ang umiscore ng more than 13 points. Si Fred VanVleet ay nakapag-shoot lamang ng 3 out of 15 mula sa field at mayroong 2 out of 11 mula naman sa 3-point range. Sa sumunod na laban naman, itong si Giannis Antetokounmpo ay gumawa ng 42 points at 10 rebounds mula sa kanyang pagbalik sa 1-game absence at ang Milwaukee Bucks ay nagawang pigilan at talunin ang New Orleans Pelicans sa score na 128-119. Malaking bagay rin itong si Brook Lopez na kung saan nakagawa nga ito ng 4 na 3-pointers kasama ang opportunistic play sa paint para umiscore ng 30 points para sa Bucks. At ang team na ito ay lumamang ng as much as 18 points sa 4th quarter bago pa man nakabawi ang Pelicans at naidala nga nila ang score sa 117-114 sa pangunguna sa fadeaway nitong ni CJ McCollum. Ang former Pelican star na si Jrue Holiday ay nagresponde rin mga kaibigan kasama ang late 3-pointers at sumunod na umiscore itong si Lopez. Nang sa gayong tuluyan nga nilang ma-ensure mga kaibigan ang pang-apat na magkasunod na talo ng New Orleans Pelicans. Sa labang ito, ang Milwaukee ay na-maintain nga nila ang double-digit lead para sa mahabang stretches habang pinahirapan nga nila ang Pelican star power forward na si Zion Williamson sa halos buong laban. Ang naging primary guard nitong ni Zion mga kaibigan ay itong si Holiday na kung saan nalimitahan lamang ito sa 9 points sa halos buong first 3 quarters bago pa man ito umiscore ng 9 points sa final 12 minutes at nakapagtapos kasama ang 18 points. Ang inis nitong ni Williamson mga kaibigan ay ang naging ebidensya sa panahong siya ay tinawagan ng technical foul habang galit nga itong nakikipag-usap sa isang official na si John Conley sa 3rd quarter. Ngunit ang kanyang late surge mga kaibigan ay ang nakatulong para makuha nga nila ang 22-7 run. Si Jonas Valanciunas ay umiskore ng season high 37 points at kumuha ng 18 rebounds para sa New Orleans. Ngunit naitama lamang ang isang 3-pointers mga kaibigan para maitide nga niya ang kanyang career high mula sa 3-pointers sa second half. Sa kabilang banda naman, itong si Jordan Poole ay nasa unique place sa Warriors roster.
Ang 23-year-old, itong si Jordan Poole, ay dekada ang agwat sa edad mga kaibigan kumpara sa championship core na sina Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson. Ngunit siya rin naman ay mas matanda pa kumpara sa mga roster na nag-represent ngayon sa Warriors future teammates na sina Patrick Baldwin Jr., Jonathan Kuminga, Moses Moody, Ryan Rollins at James Wiseman na siyang ang lahat mga kaibigan ay nasa 21 years old o younger pa lamang. Ngunit itong si Jordan Poole mga kaibigan ay ang posibleng manlalaro sa Warriors na siyang sumunod dito kay Stephen Curry. Siya ay napapanghawakan nga ngayon ang role bilang isang leader sa younger Warriors. Na ayon pa nga sa detalye, sinusubukan nga raw nitong ni Jordan Poole na magbigay ng input mga kaibigan or insight mula sa abot sa kanyang makakaya patungo sa mga younger teammates. At sa parehong panahon, siya pa rin nga raw ngayon ay nakikipag-usap at humihingi ng permiso mula sa mga older guys kung sakaling meron nga raw itong gagawin or itatanong. Ginagamit nga raw niya ngayon or napapanghawakan ang term na middle child na kung saan siya ay naglalaro sa parehong pamamaraan. Nakikipag-usap sa mga older guys, ngunit sinusubukan nga raw niya na mapa-improve ang mga batang manlalaro at ilagay sila sa sitwasyon nang sa gayon sila ay magiging successful sa hinaharap. Siya nga raw ngayon ay naging outlet kung sakaling gusto nga raw nilang makipag-usap or magtanong ng iilang katanungan. Marahil walang nakakaalam kung meron man sa mga batang manlalaro sa Warriors na ito ang susunod sa daan bilang magiging contributing member sa ilalim sa pamumuno nitong ni Steve Kerr na tulad na lamang sa nagawa nitong ni Jordan Poole. Dahil ang flashy guard mga kaibigan ay iginugol nga niya ang kanyang kapanahonan sa G League noong 2020 to 21 season. Ang kanyang pangalawang season, siya ay naglaro ng 11 games kasama ang Santa Cruz Warriors bago pa man ito nakahanap ng footing patungo sa NBA court sa parehong taon. Itong si Wiseman, ang number 2 overall pick noong 2020 NBA draft, ay naranasan ang pabalik-balik sa G League mga kaibigan at sa NBA sa season ito. Ang kanyang early season struggles ay ang naghatid sa kanya para gawin ng Warriors na ipadala ang 21-year-old center sa back and forth patungo sa Santa Cruz. Habang nagpapatuloy ang Warriors na wala ang injured superstar na si Stephen Curry, itong si Jordan Poole mga kaibigan ay nag-step up. Nakapag-drop nga ito ng career high 43 points laban sa Toronto Raptors at nagkaroon ng 14 out of 23 shooting at nakapag-dish ng 6 assists na kung saan ang Warriors ay naipanalo ang unang laban sa season na wala itong si Curry sa floor. Tulad rin ni Poole, ang mga younger Warriors mga kaibigan ay kailangan ring gumawa ng labis habang wala itong si Stephen Curry. Ang pagiging middle child mga kaibigan ay madalas nakakalimutan. Gayunpaman, kung sakaling pag-uusapan ang kayang magagawa nitong ni Jordan Poole at ang kanyang crucial middleman role mga kaibigan sa Warriors team na ito, hindi natin masisisi itong si Steve Kerr kung bakit ibinigay ito sa kanya.